Good afternoon po. Ito, sayang. Ito yung kahapon sana na i-entry ko. Itong ibon nilapit ko na. Ayan. Itong ibon sana na ito yung kahapon na i-entry ko. So, sa kasamang palad, hindi nga young bird category. So, may sing-sing siya na. Ayan, 2,000. Kung makikita nyo is 2024 yung ring niya. So, young bird category. Ang problema, hindi ko na ipasok kahapon, gawa ng nalit ako sa first derby. Gawa ng umaga, hindi ko na i-record yung sing-sing. So, hindi na registered. Tapos, nagka-problema yung GoPro na namin. So, hindi ko rin may registered, hindi ko rin mabuksan yung aking, hindi ako makaregister dun sa GoPro. So, hapon na ako nakapag-registered, tapos inabutan na rin ako ng cut-off. Hindi ko na ipasok yung ring number niya, tsaka yung category, yung niya. So, hindi ko na ilaro. So, by next year na siguro, or December, sayang. Ito yung ibon natin. Ayan, makikita nyo. Young bird. So, sa tingin ko, okay to kasi self-toss na natin to. Kasi self-toss na natin to, dalawa sila. So, pinakamalayo, siguro 70 kilometers yung pinakamalayo kung nabitawan na nito. So, kung nailaro kanina, nasa 100 kilometers lang yon. So, maaaring may pag-asa talagang makabalik o hindi tayo abutan ng cut-off. So, siyempre, yung second derby ng palayo, so makakabisado niya na rin yung lugar. Sayang. Kasi hanggang hindi ko kung hanggang 450 kilometers pa yung laro dito. Kung 450 kilometers o tawag nito o 450 or 650 kilometers yung laruan dito. So sa mga nag-PPM po sa akin, wala po ako sa Pilipinas, nasa abroad po, nasa Saudi po ako, dito po ako nag-aalaga ng homing pigeon. So, pasensya na po nakalimutan ko lang yung pangalan niya. So, hindi po ako nagbibinta ng ibon nandito po tayo sa ibang bansa po. So, siguro later on pag nasa Pilipinas na, so mag-aalaga pa rin tayo. Kaya pasensya na po doon sa nag-PM sa akin na hindi ko kayo na pagbigyan doon sa request nyo na tungkol sa kalapate, sa ibon, kasi po napakalayo naman po, nasa ibang bansa po ako, dito po ako sa Saudi, kayo po ay nasa Pilipinas. Hindi ko matandaan, shout out sa iyo kaibigan o bro, hindi ko yung pangalan mo na taga Pampanga po siya. So bukas titignan ko kung yung message mo sa akin, matatanda ko yung pangalan mo, babatiin kita. Yun lang po, sayang. Nakiabang tayo kanina kay Rogos Bugos, kay Ivan. Maganda, lahat ng ibon niya, lahat ng entry niya napakaganda, walang naabutan ng cut-off. Talagang consistent yung lipad ng mga ibon. Mula training hanggang derby. Sana tuloy-tuloy yung kanyang maganda yung ibon ni Ivan. So, ayan. Ito po, sayang. Talagang young bird, 2024. So, masasabi kong bago pa lang ako nag-iibon, pero sa hipo ko, speed bird to. Yung katawan niya, nakadesign siya sa mabilis. So, hindi ko lang alam pag long distance na kung kakayanin ito. Pero sa hipo ko pa lang, base sa aking mga natutunan din paunti-unti sa pagkakalapate, sa hipo ng katawan, makikita ko na ito, na speed bird. Na sa hipo ko pa lang kasi lagi naman tayo nanonood ng YouTube ng mga kaibigan din natin, mga puncher na kagaya ko sa Pilipinas o sa ibang bansa, yung hipo ng ibon na sinasabi nila kung pang long distance o speed bird o talagang pang smash, yung ibon nag-smash. So ito sa hipo ko lang talagang speed bird kasi yung katawan niya parang apple, yung mansanas parang ganun lang ang katawan nito So yun ang tapos yung bibig niya hindi siya ganun kalaki ang buka kasi maliit. Kasi ang sabi nila, pagka malaki yung buka ng bibig, pang long distance ang labanan. So, hindi ko alam kung kakayanin niya yung 650 o 450 kilometers pagka sakaling ilalaro natin to. So, next year, category nito is all bird na. So, ilalaro ko ito sa all bird. So,
sana by next year makapaglaro na tayo. So, although makapaglaro na tayo kasi meron na tayong nakaregistered na tayo na lang ang hinihintay. So, nagka-problema lang talaga kahapon. Excited. First time makakapaglaro dito, sabi ko nga, kahit isang ibon lang muna kasi nadisgrasya nga yung mga unang ibon natin. Kahit isang ibon lang sana makapaglaro. Talagang nandun yung excitement na masusubukan mo din yung ibon mo. Hindi naman yan sa pustaan Sa akin kasi, sa karera, ayaw ko nung may yung pustaan. Ang gusto ko lang, yung achievement ng ibon ko, makapagpauwi, makapag-finish, yung finisher ka, makapag manalo. Yung panalo ng ibon mo, panalo mo na rin yun Kasi ikaw yung nag-handle sa kanila So, yun talagang malaking sa akin, reward din sa akin pagka nanalo yung ibon. Hindi ko hinahangad din yung yung sabihin makikipagpustaan ka, yung sa ibig sa polling, hindi po. Ako po yung maglilibang lang. Hindi unang-una po hindi ko papasukin yung ganun yung pustaan. Kasi unang-una, hindi pa ako nag-ibon para makipagsugal. Unang-una, ito po, ang ginawa ko lang po sa ibon ko, kaya ako nag-ibon para libangan. Nung nalaman ko na may race dito, mas naging excited pa ako. Kasi sabi ko nga, parang mas masarap yung mag-aalaga ka ng ibon tapos ilalaro mo yung ibon mo. Pag nanalo yung ibon mo, parang ang laki ng achievement mo sa sarili mo. Tsaka sa ibon mo pa, sa ibon din, mas lalong doble yung yung kaligayahan na may bibigay sa'yo ng ibon. So ito talaga, kahit na araw-araw ako nandito, yung mga kasama ko, malabas sila, pero dito masaya na ako. Yung pupunta ka sa ibang lugar para mag-enjoy, mapapagod ka lang rin dito, tanggal pagod mo. Yun lang talaga kasi sabi nga dalawang klaseng ibon ang pwede nating pasukin So ito yung napili ko kasi meron diba, merong ibon na magastos Alam nyo na yun, mga lalaki, alam nyo na yun. Pero dito tayo sa ating munting ibon. Ayan po. So gusto nang bumalik sa kulungan. So ayan, sayang kasi kinondisyon ko siya kahapon. Talagang napakaganda ng kondisyon niya. Nagpa-powder yung mga katawan niya. Talagang makikita mo itong niya itong dito yung sa picture niya. Makikita niyo yung ng picture niya Ganda ng hipo, tas ang tigas ng katawan. Sabi ko ang ganda ng pagkakondisyon nitong ibon. So kahit paano naman alam ko rin yung kondisyon, yung leksi ng ibon kung nasa kondisyon o wala Tapos yung drop niya, yung dumi niya, napaka-puti, na matigas. Sabi ko sa parang ganda. So talagang ayan po, sayang. Next year po. So, yung sa isang ibon ni Ivan, swerte lang bro. First derby, na aksidente yung isang ibon niya. Kaya pala kanina ayaw bumaba, sumalpok. Bali yung ganito. So, sayang. Lagas agad yung isa. Hindi na pwede ilipad sa sunod yung kasi baldado na. At least nakauwi pa rin yung ibon, nakapag-clock pa rin. Kahit baldado na yung ibon, nakapag-clock pa rin. So maganda yung laro kanina, yun lang. Pagpatuloy lang yun sa lahat ng nag-aalaga ng ibon, pancher, nakagaya kong newbie. Ito lang. Tanong-tanong lang tayo sa mga ating sa ating mga mas malamang na una sa atin. Sa totoo lang, mas masarap kasi ako nakilala ko lang dito sila Rogos Bugos, sila Boss Mark. So sa kanila ako naghihingi ng idea tapos manood sa nood lang ako sa YouTube, nagkakaroon ako ng idea. Binibigyan ako ng kay Boss Mark, nakakuha ulit ako ng 6 na young bird kasi naubusan niya tayo namatay, di ba? Tapos nadisgrasya yung iba na pwersa ng training. So ngayon, kaya natuto na rin tayo. Ito ngayon, mga bago lang ito. So meron ako ditong siyam na young bird tapos dalawa, so 11. So yun ang ating umpisahan ulit. Yan. Ito po sa lahat ng magkakalapati sa buong mundo, sa Pilipinas, ito po yung ating paki-comment po kung kasi hindi ko alam yung bloodline nito. Sa tingin nyo po ano pong bloodline nito? Paki-comment po. Ayan. So hindi rin alam kasi nung pinagkunan ko ni Boss Mark anong bloodline nito. Pero ang alam niya, nanggaling ito sa Saudi. Saudi ang may-ari. Saudi ang unang may-ari, yung lokal ang may-ari nito. Yung may-ari ng inahin nito, so pasisiw niya na. So yun ako sa kanya. Okay po, thank you and God bless po.